Magandang hapon po sa ating lahat. Ganun din sa mga sumusubaybay sa Hope and Love. Ganun din po sa mga bumubuo sa ating Hope and Love, na Pastor po Part 2, sina Sister Weng. Ako po ay si Los Aguilar. Dito po kami ngayon sa Los Baños. Dito po kami nakatigil sa Bangkal Church. Kami po yung caretaker dito ngayon. Ang akin pong isi-share sa hapong ito ay ang kabutihan ng Panginoon na talaga pong tunay na ang Panginoon po ay hindi nagpapabaya po sa bawat isa sa atin. Yung pong aking karanasan ngayong taong ito, 2022, nung pong ang asawa ko po ay na-operahan. Siya po ay na-diagnose po na appendix po, acute. Ay August po yun nangyari. Dinala po namin siya sa ospital, sa iba't ibang ospital kami po pumunta at naghahanap po kami ng mga mas mababang hospital, yung hindi nga po namin kaya yung aming mga magiging bill. Ngayon po, yung pong napuntahan namin ng mga hospital, yung public hospital, tinanggihan kami dahil wala daw po silang mga schedule ng mga ultrasound, yung mga kailangan, at hindi po nila magagamot ang asawa ko dahil wala po yung mga kanilang mga equipment na kailangan. Kaya kami po yung napapunta sa private hospital. Ngayon, salamat sa Panginoon at siya naman po ay nagamot at nakaligtas naman siya. Ngayon po yung mga naging bill po namin ay talagang sobrang laki. Hindi ko po maisip na talagang magiging gaon kalaki dahil hindi pa po ako nakakaranas ng ganitong kalagayan. Nung pong lumabas yung final bill, 200,000 mahigit. Ngayon, kailangan na namin lumabas dahil mas lalo pong lalaki yung bayarin namin. Nung gabi na kami nag-asikaso po ng mga dapat namin gawin, ay kulang pa rin yung pera. Ngayon, gumawa kami ng paraan na makakuha ng halaga. Ngayon, pumunta kami dun sa ospital, isinamin namin si Pastor Porto at para makiusap po na makalabas nga kami. Bali 5 days kami dun sa ospital. Ngayon, bago kami umakyat dun sa opisina, sabi ni Pastor, manalangin muna kami dun sa isang tabi. Ngayon, pag akyat namin dun sa itaas, sabi dun sa kausap namin dun sa billing, ay hindi daw po pwedeng makalabas ng hindi clear yung aming bill. Ay talagang wala na po kami mapapagkunan. Ngayon, sa pag-uusap ni Pastor tsaka yung staff doon sa billing, hanggang yung babae ang nagsabi na, sige po, gawin niyo ng paraan itong magtira, kahit may matira lang kayo na i-provide niyo ito hanggang 8 p.m. na magawa niyo ng paraan para makalabas. Yun, talagang ang Panginoon po ay hindi nagpapabaya sa atin. Yun, nakalabas po kami, pero ang kapalit ay yung tricycle namin dahil meron pa nga pong balance. Ngayon, pagkalipas po ng ilang weeks, nilakad ko yun, inasikaso ko kung saan ako pumunta, hanggang pumunta ako sa Maynila, sa DOH. Binigyan ako nila ng sulat para mag-request sa ospital na ilabas yung tricycle namin, at ako po nakikiusap na yun lang ang mayroon kami, wala na kaming iba pong napapagkakitaan. Nakikiusap po kami, yung sinulatan po ng DOH. Dinala ko sa ospital yung sulat. Sabi nung kausap ko doon, ay ma'am, sorry po, ito po ay hindi po pwede ang ganito dahil ito po policy po ng hospital. Di yun, kayang dapat kong gawin? Tapos diretso pa rin ako, hindi ako nawala ng pag-asa, diretso pa rin ang panalangin ko na ako hindi pa pabayaan ng Panginoon. Pumunta naman ako sa munisipyo. Lumapit ako sa Vice Mayor. Sabi ng Vice Mayor, sige, igawa ninyo ng sulat ito
at yung tricycle niya na panghanap buhay niya ay ilabas sa ospital. Yun, binigyan ako ng sulat, 2 copy din, tas sa akin yung isa, sa ospital ang isa. Binigay ko na naman, sabi ng hospital, ma'am, hindi po talaga pwede, kahit saan po kayo lumapit talaga, hindi po pwede ang inyong, yung ganito, kahit sinong lapitan ninyo, dahil ito nga ay hospital policy. Eh di yun po, nung November 18, Friday yun, ako'y nanalangin ng talagang ilang gabi akong nanalangin sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo po ako. Hindi ko na po alam kung anong gagawin talagang. Kailangan namang gusto kong makuha yung tricycle, pero kung ano pong kalooban mo, Panginoon, ay mangyari po ang iyong kalooban. Eh di, yun. Ang sabi po nung kausap ko doon, yung si Janine, yung nasa finance, ang sabi niya, ay gawaan po ninyo ng paraan, 50% po, ibabalik namin sa inyo ang inyong tricycle. 50% ng balance, 99,000. Sabi ko, saan kaya ako kukuha ng 50% ng 99,000? Ay nagbabayad pa nga kami nung unang ibinayad dun sa ospital. Yun, nanalangan ako sa Panginoon, tulungan mo ako, samahan mo po ako, pupunta ako sa hospital. Friday yun, sabi ko, makikiusap ako uli kung anong dapat gawin. May hawak kaming pera, pero kaunting-kaunti lamang. Hindi sasapat dun sa sinasabi ng kausap ko. Ngayon, pagpunta ko dun sa ospital, sabi nung dun sa may labas, sino daw yung hinahanap ko, sabi ko, ay kailangan ko pong makausap yung si Miss Janine. Sabi, saglit lang po, wait po kayo dyan. Tapos yun po, paglabas nung tinawag, yung pumasok nun sa room, paglabas, hindi ko kilala. Sabi niya, ma'am, ano pong concern? Sabi ko, si Miss Janine po, meron po akong sasabihin sa kanya. Ay ako po yung head ni Janine. Ako po yung wala po si Janine. Nasa leave po siya, nakalib. Ay, paano kaya ito? Wala akong masabi. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya dahil ang kausap ko yung Miss Janine. Sabi, nakangangalaan ako, parang hindi ko alam kung anong iimikin ko. Ay sabi, ano po bang concern? Ano po bang pasyente? Sinong pangalan? Di yun, sinabi ko yung pangalan ng asawa ko. Tapos pumasok dun sa kwarto. Paglabas niya, may dala-dala siyang susi. Sabi ko, ay bakit po? Ay, papaandarin natin yung tricycle ninyo. Sabi ko, hindi naman po namin papaandarin. Wala po akong kasama. Ako po lamang ang pumarito. Ay, makikiusap tayo sa guard. Kahit sino yung nadoon, papaandarin natin para maano yung makina. Dahil tuwing every week po napunta kami doon para nahiram kami ng susi para paandarin nga yun. Pero nagtaka ako nung araw na yun, binigay nila yung susi. Sabi ko, hindi naman po ako mag-aano hindi po kami mag-ano Friday nga, dahil pag Friday wala naman akong ibang gagawin na, dahil nilalaan ko na yun para dito sa church. Wala na akong pwedeng, hindi na ako gumagawa ng ibang gawain. Ay, siya ang nagsabi na hindi po, tayo po papaandarin natin yung tricycle. Yun, sumama na naman ako. Tapos pagdating dun sa tricycle, sabi nung pinakang head, ay, sayang naman po ang tricycle ninyo. Sana dapat maasikaso po yan. Dapat mailabas po yan next week. Nagtaka ako sa ikay, bakit kaya? Wala naman akong sinasabi. Tapos yun, Friday na yun, wala na ako talagang ginawa. Tapos, umuwi na ako. Nag-ayos ako dito sa church. Naglinis yung mga gawain ko. Tapos, Sabado, Linggo. Nung Monday, bumalik na naman ako doon. At sabi ko, asikasuhin ko na nga. Sabi ko, paano kaya ito? Ang pera ko naman ay 12,000 lamang yung pera ko. Sabi ko, ang sabi talaga ay 50% at ilalabas yung tricycle. Ang sabi nila, sige po, ibayad nyo sa ibaba at gagawin para ma-process na po natin ito at para po mailabas ang tricycle. Sobrang takang-taka talaga ako. Yung panalangin ko talaga sa Panginoon na, Panginoon, samahan mo ako. Wala na po akong alam na gagawin. Sila na po yung nagsasabi, wala na po akong inimik, wala na akong sinasabi na hindi na ako nakiusap. Sila na mismo po yung tapos nung kinarasas na nga po, pinasulat din ako, sabi nila,
sumulat ka dito para kailangan ito ng ano ng sa itaas, kailangan na meron kang ano sulat na ikaw naman ay magbabayad. Di yun, nakalagay po doon ako ay magbabayad sa aming naiwang bayarin. Sabi ko, magkano po ilalagay ko ng halaga? Sabi nila, sila ang nagsabi na, hindi na, huwag mo nang lagyan kahit kung magkano man lang ang kaya mo, kahit 500 o ano. Kaya, yun po ang naging ano, naging usapan. Ay di, takanta kayo mag-ama pagdating ko dito, nagulat sila at hindi nila alam na wala nga ay hindi, wala naman akong hawak na pera. Talagang sobrang hindi ko po maipaliwanag yung nangyaring iyon. Sobrang saya. Iba talaga po pag yung ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, yung ibinigay mo yung pasanin mo sa Panginoon na talagang wala po ay sobrang yun lamang po ang meron kami. Kaya ako po sobrang hindi ko po maipaliwanag yung naramdaman ko ngayon, yung nangyaring yun sa akin. Talagang sinamahan ako ng Panginoon. Talaga pong ramdam na ramdam ko na tunay na ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. Kahit po tayo hindi dapat para sa Kanya. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Talagang ibibigay niya yung ating mga pangangailangan. Talaga pong ang Panginoon ay tunay na buhay. Kahit imposible po sa atin na yung parang wala na sa ating sarili yung hindi natin alam kung ano ba talaga. Pero sa Panginoon po ay walang imposible. Kahit isang kisap mata lang ng Panginoon ay magagawa niya yung sa atin ay hindi natin alam. Kaya po sa Jeremiah 17:7 po ang nakalagay doon ay ang taong mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Kaya po, sa mga nakikinig po, sa mga makakarinig ng patutuong ito, talaga pong magtiwala kayo sa Panginoon. Kahit po wala talaga kayong kahit sa isip ninyo na imposible. Sa Panginoon po ay talagang magagawang lahat ng Panginoon kung ipagkatiwala natin ang ating buhay at ang ating sarili sa Panginoon. Talagang napakabuti po ng Panginoon kahit po tayo ay kung minsan ay talagang hindi karapat-dapat talaga para sa Kanya, pero hindi po siya nagpapabaya. Ang Diyos po ang ating saklolo at handang tumulong sa atin kahit sa anumang mga problema at mga suliranin natin. Ito lang po ang aking patutuo para sa Panginoon na siya po ay talagang nadyan na ang sa ating tabi. Huwag po tayong kumalimot sa Panginoon na laging tumawag at magtiwala sa Kanya.